Ayun. Magandang hapon po sa inyo mga kagulay. Ayan, didilig po ulit tayo ng ating pananim. Maganda po talaga sana kung galing sa patubig yung ating pinandidilig. Kaso wala pong ano ang patubig ngayon, kaya dito lang po tayo sa gripo umaasa ng pandilig natin. Pero okay lang naman po yan. Pag meron pong andarang patubig, sa patubig po tayo kumukuha ng pandilig. Mas healthy po kasi sa kanila yan eh. Ito po kasing nanggagaling sa ating gripo ay may chlorine. Kaya mainam po talaga yung nanggagaling din sa patubig yung ating pinandidilig. Pero tulad nga po ng sinabi ko, wala pong andarang patubig ngayon, kaya dito tayo umaasa sa gripo lang. Pero ang mahalaga, nadidilig natin yung ating mga gulay kaysa naman wala. Hindi po ba? Ayan. Ito po yung ating sitaw. Yung bunga niya, haba na. Isang linggo. Hindi, mga 5 araw lang pwede nang pitasin yan. Ikot po tayo. Maigsi lang po yung ating hose. Hindi pa nadudugtungan. Yan lang po yung ating hose eh. Hindi pa nadudugtungan. Pero abot naman. Abot dito sa malapit. Yung pong ating mga kamatis, iniigiban lang po natin yan. Kasi hindi aabot yung gripo. Kaya ito lang malalapit. Ayun, yun po yung ating balde ng imbaka ng tubig, pandilig. Po yung ating talong. Hindi sila pare-pareho ng laki. Kasi dito sa part na to, medyo mabato dito eh. Hindi katulad dun, malalabo yung lupa dun. Kaya po iba yung laki nung talong natin dun. Pero kahit ganyan, mamumunga yan. Conforme lang sa pag-aalaga. Mahalaga mamunga. Di po ba? Diba mga kagulay? Ayan Pero dito medyo maganda na lupa dito. Malaki yung talong dito eh. Pero doon talaga bansot. Mabato kasi. Ayan Kaya kung meron po kayong espasyo sa mga lugar nyo, napakadali lang naman pong mag-alaga ng gulay. May nabibili naman po sa mga agribusiness na yung tubo na. Yan po yung mga talong na yan, binili ko yan, tubo na eh. 2 pesos ang isa. Kaysa magbibinhi ka pa. Yan po tubo na, sure ng buhay. Ika-transplant mo na lang. Kaya kung may space po kayo sa inyo, kahit 10-10 lang, 5-5 piraso, pang ulam-ulam. Tulad ng nasabi ko po sa nakaraang video natin, yung kamatis, napakadaling buhayin. Napakadaling alagaan. Hindi maselan. Hindi takaw hayop.
Talong ganun din, hindi naman po ganong masela ng talong. Basta't alaga lang sila sa dilig. Basta't huwag mawawala ang tubig, pandilig. Yan, mga 2 linggo lang. May bunga na po yan, may mapipitas na tayo dyan. Hindi naman po nakakainip. Mas nakakalibang pa nga po yung mayroong tanim, may alaga, may tanim na gulay. Nalilibang ka na, may iniintay ka pa. Hindi po ba mga kagulay? Tama po ba ako doon? At ang mas maganda rito, pagka po yung humaharvest na tayo, yun ang pinaka the best. Pag humarvest na po tayo dito, yun ang pinaka the best. Pantanggal pagod. Dalawang linggo lang, mayroon na po tayong ma-harvest dyan sa ating lahat ng pananim na yan. Sabay-sabay na po yan. Sitaw natin, okra natin, talong natin, kamatis, itong talbos. Ayan, talbos natin, gaganda oh. Talbos lang, ulam na, healthy pa. Mamaya po kukuha tayo ng talbos, ang ulam. Habang hinihintay natin yung pagbibigay ng bunga ng ating mga pananim. Talbos-talbos lang muna. Talbos-talbos lang muna ngani. Talbos-talbos lang muna ngani. Tiis-tiis muna ngani. Yan. Sa tulong ng Diyos at sa pagsisikap natin, pagtsatsaga, konting pagod, yun lang, may ma-harvest na. Kaya mabuti ang Diyos, no? Dahil meron tayong lupa na kahit mga hindi mo itanim, malaglagan lang ng buto, tumutubo. Pero sa ibang lugar po, sa ibang bansa, nagtatanim na, hindi pa rin tumubo-tubo. Kasi yung lupa nila hindi ganun ka produktibo, hindi ganun kataba. Pero dito sa atin sa Pilipinas, mga kagulay, tabunan mo lang ng konting lupa, bilang ka lang ng ilang araw, may tubo na. Kaya mapalad din po tayo, mapalad tayo sa bansa natin ito. Mahal tayo ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos, no? Kahit tayo makasalanan, pero sabi nga, hindi naman niya tinitingnan yung ating mga kasalanan. Ang tinitingnan niya yung ating pagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban, no? Yung mabuhay po tayo ng patas. Yung mga pagkakamali natin, ano na yun given na yun yung pagsisihan na lang natin yung mga nagawa nating mga kasalanan. Bagong buhay tayo, sumunod tayo sa Diyos. Ang Diyos naman maawain, hindi po bingi ang Diyos. Pag nakita niya na totoo yung puso mo na nagbabalik loob sa Kanya, no? Sabi nga, ang Diyos ay laging mapagpatawad. Tayo lang pong tao ang hindi sanay magpatawad. Pero sabi nga, nagpupumilit po tayo, no, na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya mabuti ang Diyos sa atin lahat. Tulad nitong mga gulay,
konting alaga lang pero bibigyan kanya ng kabubuhay mo. Alagaan lang siya ng mabuti. Parang pananampalataya lang po natin yan. Alagaan natin yung ating pananampalataya hanggang sa lumago. Parang ating mga pananim. No? Yung pananim natin, pag di natin inalagaan, tsak mamamatay. Ganon din yun po yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi nga, bantayan po nating maigi yung ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Para tuluyan po tayong lumago sa ating pananalig sa Diyos. At yun nga po, balik po tayo sa gulay, no? Ito pong ating mga gulay na to ito, tulad nitong talbos, kailan lang po natin tinanim yan, no? Pero ngayon, lagu-lagu na. Kasi po, tama yung pag-aalaga, ibig sabihin, tama yung naging alaga natin sa kanila. Tuwing hapon, dinidilig. Kaya, ganyan sila kabilis lumago. Yun. Maya, tapos po natin magdilig, harvest na tayo dito sa ating talbusan. Para meron tayong mailaga. Yun. Okay, finish. Pass your paper. Okay. Okay na. Hindi pala. Ito palang ating halaman. Kabiling-bilingan nga po pala na yung aking butihing commander na ating diligin yung kanyang mga halaman. Pag di niya nakitang basayan, ako, magagalit sa atin yun, mga kagulay. Kaya ito, didiligin natin. Ayan. Ito, kalilipat lang namin ito. Kaya naninilaw siya. Pero, mabubuhay naman siguro. 4 na araw na yan. Ito, binawasan niya rin ito. Saka yung isa. Ayan. Ayan, nilipat din po namin yun. Yung isa na yun. Saka yun. Galing dito, saka dito. Kaya medyo meron na silang lahat. Dati bakante yan pangit tingnan bungi-bungi. Yun, buhay na yun, no? Hindi siya nanilaw. Ito pong siya nanilaw. Bubuhay sana. Yun, mga kagulay. Okay po, tayo po ha-harvest ng talbos ng kamote. Okay. Tayo po, harvest na tayo ng talbos.